Saido! Bakit ba interesado ka sa Odillion Lassiter na yan? Parang may hindi tama eh. Mangako kayo sa akin na wala kayong pagsasabihan kung ano man ang nakita nyo ngayon. Nangangako ako. Iba ang kutub ko sa kanya eh. Bakit na sobrang desperado akong maging pulis pang Kalawakan? Para hindi nila maranasan ang naranasan ko. Pag naging pulis pang Kalawakan ako, kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko. Pati ang mga ibang nilalang. Kami ang mga Kuma. At siguro naman ay alam ninyo na hindi nyo kami kayang kalapanin. Anong kailangan niyo sa amin? Umanib kayo sa mga Kuma. Kung hindi, palulubugin namin ang buong Pilipinas. May 24 oras kayo para magdesisyon. May namumuong kompetensya sa dalawang galing sa planetang Earth. Anong gagawin natin? Wala tayong gagawin. Kaya mo munang ayusin nila ang sarili nila. Sa tingin mo ba, magiging handa sila sa takdang panahon? Kailangan nila maging handa. Una! Alexis, Stefano, tumigil kayo! Alexis, anong nangyayari sa inyo? Ngayong gabi sa Saido. Nasaan na ba yun? Octavio! Nakita mo ba si Ami? Hindi. Saan na kaya yun napunta? Livia! Nakita mo ba si Ami? Hindi. Akilia, nakita mo ba si Ami? Sabi niya, tutulungan niya akong ayusin ang laruan ko. Pero nang hinanap ko siya, hindi ko siya makita. Saan ba nagsususuot yung si Ami? Kapag araw, parati siyang nawawala. Bigla na lang dumarating kapag gabi. Ito ba? Okay na kayo? Ba't nakakahinga ka? May nitrogen ang atmosphere ng Titan. At yun ang kailangan ko sa paghinga. Hindi katulad nyo. Maputi pa siguro bumalik na tayo sa spaceship. Hindi kaya nawawala si Ami dahil nag-iibang anyo siya? Ha? Isa si Ami sa pinakamagaling na estudyante ni Laika. Parang si Odillion. Noong araw na nabalitaan ko na nasaktan si Odillion sa pagsasanay, nakita ko na humingi si Ami ng gamot sa'yo, Kuya. Hindi kaya nawawala si Ami dahil nagsasanay siya bilang Odillion? Paano nangyari yun? Yun ang kailangan ko alamin. Ang ginawa nyo kanina ay sapat na para tanggalin kayo sa pagsasanay. Muntik na kayo parehong mapahamak. Kalimutan nyo na kung anumang kompetisyon ang namamagitan sa inyong dalawa. Hindi yan pinahihintulutan dito sa Galactic Force. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Commander. Servano! Opo, Commander. Kung gusto nyo ipagpatuloy ang pagsasanay, kung gusto nyo maging Saido, sumunod kayo sa akin. Isa lang ang paraan para makalabas sa kwartong ito. Kailangan punuin ito ng buhangin hanggang sa guhit. At kapag nagawa nyo ito, bubukas ang pinto. Ito ang gagamitin nyo para punuin ang chamber.
Pero butas ang mga yan. Hindi mo pwedeng takpan ng kamay mo ang timba mo. Eh, paano namin mapupuno yan? Humanap kayo ng paraan. Hanggat hindi kayo nakakagawa ng paraan, hindi kayo makakalabas sa kwartong ito. Ano pang hinihintay mo? Ano nga pala yung importanteng sasabihin niyo sa akin? Ogie, doon ka muna sa labas. Makipaglaro ka kay Netnet. Pero, Nay, Sige na. Aling Helen, may nakausap po kami tungkol sa nangyari kay Alvaro. Kasamahan po niya sa sindikato. Anong sabi niya? Alam ba niya kung nasan si Alvaro? At kung ano nangyari sa kanya? Aling Helen, kinumpirma niya po sa amin na si Alvaro yung sinalvage. Sino daw ang gumawa na sa kanya? Yun nga ho yung problema eh. Namatay siya bago niya sabihin sa amin. Pero malakas yung hinala namin na kung sino man yung pinuno ng sindikato, siya rin ang nagpapatay kay Alvaro. Paano natin malalaman kung sino ang pinunong ito? Kung papayag ho kayo, baka ho pwede naming tignan yung mga naiwang gamit niya. Commander, sa tingin mo ba handa na sila sa kanilang pagsasanay? Kailangan, anuman sandali ngayon, ay pwede nang atakihin ng mga kuma ang planetang Earth. Kung ako sa'yo, titigilan ko na yan. Kahit magpabalik-balik ka pa dyan, hindi rin mapupuno yan. Talagang hindi ko mapupuno yan kung nakaupo ka lang dyan. Eh, ba't naman ako magpapakapagod kung para lang sa wala? Nakahanda na ang lahat. Nakahanda na po, dakilang layan. At sinikinig. Nakahanda na rin. Magaling. Ilang oras na lamang, mapapasa atin ang buong planetang Earth. Narito yung mga gamit ni Alvaro. Kayo na munang bahala. Sandali ah. Ito yung suot-suot ni Alvaro nung una kaming nagkakilala. Sabi ni Alvaro, dito daw niya sisimulan yung pag-iipon niya para sa kasal namin. Mona, hindi ko kayang gawin to. Ate, alam kong nahihirapan kang balikan ang nakaraan ni Alvaro. Pero kailangan natin gawin to para sa kanya. Ito lang ang paraan para malaman natin kung sino ang pumatay sa kanya.
notebook ni Alvaro. Baka may nakasulat dito na pwedeng magturo kung sino yung pinagtrabahuhan niya. Dalhin na lang natin to. Aling Helen, pahiram na lang po nitong notebook ni Alvaro. Ibabalik na lang po namin. Oo, sige. Sige, mauna mo kami. Kamusta na kayo? Hindi na kami makakalabas dito at di na rin kami papasa sa pagiging pulis pangkalawakan. Kaya nyo yan. Imposible ang pinapagawa nila. Imposible. Dahil nagkakanya-kanya kayo. Kung magtutulungan kayo, wala kayong hindi magagawa. Tama siya, Sir Vano. Pero kahit magpabalik-balik tayo, hindi pa rin mapupuno yan dahil butas ang timba at di rin natin pwedeng takpan. Ang sabi ni Commander Zion, hindi mo pwedeng takpan ang timba mo. Pero hindi niya sinabi, hindi mo pwedeng takpan ang timba ko. Ang ibig mong sabihin, pwede kong takpan ang timba mo at pwede mong takpan ang timba ko. Subukan natin! Sa wakas, naintindihan na rin nila.